May nagtanong sa akin, Boss Ray, legit po ba? May tumawag kasi sa akin from NCRP ko daw siya. At sinabi niya may bench warrant daw ako. Madami din kasi akong OLA year 2022. At wala naman akong na-receive na anumang subpoena para magkaroon po ako ng ganyan. Gusto ko lang maliwanagan. Salamat po ng marami. Okay. Bago ho natin sagutin to, no, alamin po muna natin kung ano po ang bench warrant. Okay. A bench warrant is an arrest warrant issued by a judge or a court from the bench, typically for failure to appear before the court or violation of probation terms. These warrants empower law enforcement agencies to arrest the individual named and bring them before the court to answer for the non-compliant. Ayan po, no, napakaliwanag, no, na ang bench warrant po is uri po siya ng warrant of arrest, no. Pagka po may nilabag or hindi sumunod po sa kautusan ng korte. Okay, so paano ho kayo magkakaroon ng bench warrant kung hindi pa naman ho kayo nakakatungtong ng korte? O di po ba? Kagaya nga ho nung sinabi ninyo, ala naman kayo na-receive na na subpoena. Okay, paano kayo i-issuean ng bench warrant? So maliwanag po na ito ay pananakot at harassment lamang. No, tinatakot ko kayo. Kagaya ko na lagi kong sinasabi, no, sa aking mga videos, no. Pagka ho kayo ng hiram, kailangan hong bayaran, no? Kasi ito ay obligasyon, no? Hindi naman ho po pwede na nakahiram tayo ng pera, hindi ho natin siya babayaran, no? So pag-ipunan po natin ito, no? Pag-ipunan po natin nang ito ay mating mabayaran, no? Ngayon, natatanong niyo siguro sa akin, paano ko babayaran? Ayaw makipag usap ng maayos itong mga OLA na to, no? Andun na ho ako, no? Yan lang naman ho talaga alam nilang gawin. Manakot at magalit, no? So ang gawin niyo po, no? Kung naaalala niyo po, no, kung magkano yung dapat yung bayaran during the due date, no? Yun ho ang bayaran ninyo, no? Isang tabi niyo na ho yung yung penalty kinakarga ho nila. So ang bayaran niyo na lang po, yung dapat yung bayaran yung amortization po ninyo, no? Yun ang bayaran ninyo para matapos na ho yan, no? Itabi niyo ho yung resibo, picturean niyo ho yung resibo, tapos mag-email kayo sa kanila na bayad na ho kayo, no? Tapos pagka tumatawag pa rin ho sila, huwag niyo na hong pansinin kasi at least bayad na kayo doon sa amortization ninyo, no? Para matapos na ho yan. Tapos wag na ho kayo manghihiram ulit sa kanila, no? Kung talagang hindi kayo makaiwas na makapanghiram ng pera, doon ho kayo sa mga lending financing at bangko na legitimate po. Huwag kayong mag-aano diyan sa mga ola-ola na yan, no? Kasi talagang sasakit lang ang ulo niyo diyan. Kasi nga wala silang alam kundi mangharas. Di po ba? No? So para hindi na huwaba yan, pagbayaran nyo na lang po, no? Pag-ipunan nyo. O sa ngayon, gipit pa ho kayo, pag-ipunan nyo po siya, no? Tapos ang gawin ninyo, bayaran nyo lang po yung amortization, no? Tapos huwag nyo na hong intindihin yung penalty. Ang gawin nyo po, picturean nyo yung proof of payment po ninyo, no? At i-email nyo po sa kanila, no? Para meron silang kopya at least na-inform nyo sila. Ganun lang ho, no? Baka may magtanong na naman dyan na paano ko babayaran? Hindi nyo alam yung amortization, no? Kung nabubuksan nyo pa ho yung apps nyo, tignan nyo ho doon sa apps kung magkano yung amortization ninyo, no? Tapos kung natatandaan nyo, yun ho ang bayaran po ninyo, no? Pwede naman ho kayong magbayad doon sa mga payment channels nila. Hindi nyo naman ho kailangan ng apps para ho makabayad sa kanila. So magbayad na lang ho kayo doon sa payment channel kung saan ho nila sinabi na magbayad kayo. Ang alam ko ho dyan, pwede kayo sa GCash, no, sa Paymaya, sa 7-Eleven. So bayaran nyo na lang ho doon, no? Tapos pagka nabayaran nyo na siya, huwag nyo na ho siya tangkilikin. Habang tinatangkilik nyo ho kasi ang mga OLA na yan, marami lang ho pang magogoyo yung mga yan. Marami pang masasalbahay yung mga yan. Ang sa akin lang naman ho kasi, no, para ho hindi na kayo naaabuso, no? Ganyan ho talaga ng ganyan lang yan, hindi na ho magbabago yung mga OLA na yan, no? Ang alam lang ho kasi niya mga yan, mangharas.
hindi naman ho aabot sa ganito yan kung talagang marunong maningil yung mga damuho na yan eh. Hindi naman ho talaga marunong maningil. Okay, paano ang gagawin natin? Di ho ba? Puro sakit ng ulo lang ho ibibigay sa inyo yan. Kaya ako kung sa inyo, mag-ipon ho kayo, bayaran nyo. No? Tapos, huwag nyo na ho siyang tangkilikin. Kung talaga hong gusto nyo manghiram, no? At hindi nyo talaga maiwasan kasi kailangan nyo ho ng pera, eh manghiram ho kayo sa mga legitimate na lending, financing at bangko. Doon ho kayo manghiram. No? Kasi ho, yung mga yon nasunod ho sa batas. No? Hindi ho kagaya ng mga OLA na yan. O, anong unang-unang nilalabag niyang OLA na yan? Yung the Truth in Lending Act. O, importante ho yun. Kasi kailangan yung malaman ano ho'y pinapasok niyong obligasyon. Di po ba? Hindi naman ho po pwede na nanghiram kayo tapos hindi nyo alam kung magkano yung amortization nyo, hindi nyo alam yung processing fee na kinaltas nila, hindi nyo alam kung anong interest ang pinasok sa inyo. O di po ba? Napaka-importante ho noon. Hindi po pwede na hindi nyo alam. Kaya nga ho ginawang batas yung the Truth in Lending Act eh. O di po, batas hindi nila susundin. O, kaya ho kayo, kung manghihiram ho kayo, no, dun ho kayo sa mga legitimate na lending, financing at bangko. O kung gusto niyo ho talaga ng mabilisan na na makahiram pa rin, no, manghiram kayo dun sa mga online lending platform na web-based, wag ho sa app-based. Kasi po pagka sa web-based, wala ho silang makukuhang information sa inyo. Bukod dun sa itatanong lang nila. No, dun sa mga sa application form nila. Tsaka kung ano lang po yung hihingi nila ng dokumento sa inyo. Unlike po kasi sa apps, pagka ho yan, binigyan nyo ng permission, lahat na ho ng contacts nyo talaga, makukuha na yung mga yan. No? Ang sakit pa naman ho sa ulo nun dahil, biruin mo, may message ho lahat ng ng contacts nyo. Pagka hindi ho kayo nakahulog. O di po ba? Kaya ho ako sa inyo, wag na ho kayong mag-a-apply dyan sa mga online lending apps na yan. No? Kung gusto nyo talaga manghiram ng mabilisan, doon kayo sa mga web-based. Ano po? No? Tapos regarding ho nga dito sa tanong ninyo, no, maliwanag naman ho na hindi ho kayo pa bibigyan ng bench warrant. Ala pa naman kayong di pa kayo napunta sa korte. Ala nga ho kayo nakakuha sa sampina, sabi niyo po paano ho kayo may lalabagin dun sa sa pag-uutos ho ng korte? Di ho ba? So ibig sabihin lang ho talaga nito, ito pananakot. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po ay makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan ang aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.